I remember noon, sa tingin ko yung mas nag-ibabaw sa akin is more on negative attitudes. Kasi siguro na yan dahil okay naman sa tingin ko sa paligid. So parang nangyari, go with the flow na lang ako. And then siguro since nabunso ako, parang naging spoiled na rin. Then mabarkada din ako noon. And yun nga lang, ang more on sa mga barkada ko is natutunan ko is bad words. So yun yung na-adapt ko until I met Jesus. Nung nakilala ko siya, yun yung point na broken-hearted ako. Kasi nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya kapag nasira yung family ko. Sabi ko pa nga, ikamamatay ko. Then, kasi never ko na-imagine na masisira siya. Kasi sabi ko nga, lumaki ako ng happy family. Hanggang sa nangyari yung hindi ko inaasahan. Nasira yung family ko, na broken family ako. So, yun yung time na encounter ko sa Lord. Thankful ako kasi na nakalala ko siya ng time na yun and inaccept siya as my personal Lord and Savior of my life. Ang encounter na yon, mas lalo kong naintindihan yung role ni Lord sa buhay ko. Sabi ko, yung feeling ko na mas gusto ko yung kalinga niya. Then yon, after nun, yun, marami ng changes na nangyari. Yung inaakala ko na kahinaan ko is maging kalakasan ko pala. Yun, hanggang sa mas naging dependent na ako sa kanya. Sabi ko, bis na magrebelde ako, magalit ako sa mundo. Tapos, kung tutusin, mas dapat ko pang saktan yung sarili ko dahil sa nangyari nga sa family ko. Tinaman niya yung mga pagkakamali ko. Yun, mas binago niya yung mga pananaw ko, yung maturity nandun na. Then, yung mga negative attitude ko, tinur niya into good. Then, lalo na yung mga bad words, parang magic, bigla na lang siyang mawala. Then, hanggang sa unti-unti natutunan ko ng magpatawad. Kasi nung encounter, mas lalo kong naintindihan kung gaano kahalaga yung pagpapatawad kasi mismo sa sarili ko, naramdaman ko yung pagpapatawad ni Lord sa akin. Then ngayon, since na nagbago na nga yung buhay ko, ngayon isa na ako sa mga strength ng family ko at yung strength na yun galing kay Lord. I am Roxanne, I am blessed, I am saved, and I